Kinagabihan, ay patuloy pa rin sa pagdiriwang ng bagong taon sa lugar ng pamilya Jin sa Taiyuan, kung saan masaya na ginaganap ang pagsasalo-salo ng mga kinabibilangan ng iba't ibang sekta. At halos sa mga ito ay masayang nagtatag-ayan ng alak at nagkukwentuhan sa mesa, kung saan ini-enjoy rin nila ang bawat pagkain na inihandog ng pamilya Jin. Dito ay sinisigaw ng bawat isa ang pangalan ng pamilya Jin, habang sinasabi ni Taekyang na mukhang nandito silang lahat na may mga regalo upang manghikayat ng pabor sa kanyang nakatatandang kapatid. Tumugon naman si Waikyang na kung magiging mas desperado sila, ay tiyak na mas marami silang ibibigay na regalo. Ngumiti si Waikyang at sinambit na ito pa lang ang unang araw, kung saan inihayag niya na mas aabangan pa niya ang panghuling araw ng okasyon na ito. Nagsalita naman si Taekyang sa kanyang kapatid na isa siyang tunay na politiko. Subalit, bigla na lamang tinawag ni Waikyang ang pansin ni Taekyang, at nagtatanong kung bakit ang isang miyembro ng Plum Blossom Trio na si Chulwo ay nagmumuni-muni ng mag-isa sa gilid. Wika pa niya na siya ay mukhang hindi maayos. Kaya tinanong niya si Taekyang kung siya ba ay mayroong sakit. Sa oras na yon, binalikan ni Taekyang ang mga naging pangyayari bago pa man ang naging kaganapan na ito. Kung saan si Chulwo ay nagpapakilala kay Lady Lee Soul at nagsasabi na siya ay galing sa sekta ng Mount Hoa. Wika pa niya na sila ni Taekyang ay matalik na magkaibigan, ngunit kinontra naman ito ng bida ang kanyang sinabi. Sinabi rin ni Chulwo na dahil silang dalawa ay tinadhana na magkita dito, ay agaran niyang kinuha ang upuan at tinanong si Lee Soul kung nais ba niyang umupo sa kanyang tabi. Pinaalalahanan naman siya ni Taekyang na ginagawa lamang niya ang lahat ng kalokohang ito dahil maganda siya, kaya binalaan niya si Lee Soul na huwag siyang magpapadala sa matatamis niyang salita. Namumulang nagtanong naman si Lee Soul kung ito ba ay totoo. Sumagot naman si Taekyang ng oo, at wika pa niya na ang mga mata mismo ni Chulwo ang magsasabi ng lahat. Sinabi naman ni Lee Soul na hindi yun ang kanyang ibig sabihin. At habang naguguluhan si Taekyang, ay bigla na lamang tinanong ni Lady Lee Soul kung totoo ba na siya ay nagagandahan rin sa kanya. At sa oras din na yun nadurog at nasaktan ng labis ang damdamin ni Chulwo nang makita niya ang dalawa na magkaharap. Bumalik sa kasalukuyan kung saan nagpapakalasing sa gilid si Chulwo. Samantala sinagot ni Taekyang ang katanungan ni Waikyang na mukhang nagkaroon talaga siya ng sakit ngayon. Pagkatapos nito, bigla na lamang may isang lalaki na umaakyat papalapit sa kanila ni Waikyang. Siya ay nagpapakilala bilang si Chu Duhuan, at siya ay nanggaling sa Henan's Iron Blood Sect. Tumugon naman si Waikyang na marami siyang naririnig tungkol sa kanya. Tinanong naman siya ni Waikyang kung ano ang nais ng isang disipulo ng Iron Blood Sect dito. Sumagot naman ang lalaki na siya ay naparito dahil gusto niyang humiling ng isang pagtutuos o sparring. Nagtataka naman si Waikyang sa kanyang biglaan na hiling. Kaya tinanong niya ulit ito kung ngayon na ba. Humingi naman siya ng pasensya sa biglaan na paghihingi niya sa pinuno ng sekta, ngunit nais niya raw sana makipaglaban sa Destruction Bloom Feast Warrior na si Chulwo. At habang nagtataka si Chulwo kung siya ba ang kanyang tinutukoy, ay agad na inihayag ni Chu Duhuan na gusto niyang alamin kung kaninong kamao ang mas malakas sa kanilang dalawa. Dahil dito, agara namang nagulat ang lahat ng mga bisita sa biglaan na panghahamon ng lalaki para sa isang sparring. Nagtataka naman ang nakatayong lalaki kung bakit mayroong isang laban kaagad. Inihayag ng nakaupong lalaki na sa tingin niya, nais ni Chu Duhuan na labanan ng isa sa mga Ultimate Plum Blossom Trio. Kaagad namang nabuhayan ng loob si Chulwo, kung saan sinasabi niya na isa itong magandang pagkakataon. Dahil medyo malungkot rin siya kanina pa, kaya tinatanggap niya ang kanyang hamon. Tinanong naman ni Waikyang kung okay lang ba sa kanya kung maraming tao ang nanunood. Bigla namang pumasok sa eksena si Musong upang ipahayag na ito'y ayos lamang sa kanila. At sila'y nagpapasalamat na nagkaroon sila ng pagkakataong magdagdag ng kasiyahan sa isang dakilang araw bilang isa sa kanyang mga panauhin. Pagkatapos ang masusing pagsaalang-alang ni Waikyang, ay agad niyang tinanggap ang paghahamon ni Warrior Chu Duhuan laban kay Chulwo. At ito naman ay kaagad niyang pinasalamatan. At bukod pa dito, nag-anunsyo si Waikyang na ang entablado ay bukas sa lahat na gusto makipag-spar kanino man. Wika pa niya na sila ay magbibigay ng 100 pilak na niyang at isang kamanghamanghang sandata na angkop para sa huling magwawagi. Nang ito ay marinig ng lahat, ay kaagad silang nagdiwang at nagsaya sa mga oras na yon, kung saan sila ay nasasabik sa magandang premyo na inaalok ng pinuno ng pamilya Jin.
Samantala, nag-aalala naman si Taekyang sa magiging kahihinatnan ni Chu Do-hwan. Dahil ang lalaking mandirigma na ito ay mas mababa ang antas kumpara kay Chulwoo. Sapagkat nakikita ni Taekyang sa pamamagitan ng kanyang chi sense na ang antas ni Chu Do-hwan ay isang level 65 na mandirigma. At dito ay iniisip ni Taekyang na siya ay tiyak na bubugbugin ni Chulwoo. Nang sandaling yon, nagsimula na ang labanan sa pagitan nila ni Chu Do-hwan at ni Chulwoo, kung saan ang kanilang mga kamao ay sabay-sabay na nagkabanggaan. At sa susunod na pagtama ng suntok ni Chulwoo, ay nakaramdam ng matinding pinsala at sakit si Chu Do-hwan. Dahil dito, tinanong ni Chulwoo ang lalaki kung totoo ba talaga na siya ay binansaga na Iron Fist, sapagkat ang kanyang kamay ay masyadong malambot. Wika pa niya na ang kanyang suntok ay hindi na rin masama, ngunit hindi ito sapat para ipangtapat sa kanya. Dagdag pa ni Chulwoo na siya ay sumuko na lang, subalit nagpatuloy pa rin si Chu Do-hwan sa pag-atake. Sinabi rin niya na hindi siya kailanman susuko hanggat hindi pa tuluyan nagtatapos ang away. Nagpahayag naman si Chulwoo na tila matigas yata ang ulo niya. At sa isang pag-atake lamang ni Chulwoo sa kanyang tiyan, ay agad na nakaramdam si Chu Do-hwan ng matinding sakit at pighati sa kanyang katawan. Sa oras na yon, siya ay bumagsak sa sahig ng nakadapa. Kaagad namang nagbigay ng mga papuri at paghanga ang mga tao, kung saan sinasabi nila na inakala nila na magiging iba ang takbo ng laban dahil medyo sikat ang Iron Fist. Pero tila hindi pa rin niya magawang tapatan ang isa sa Ultimate Plum Blossom Trio. Inihayag rin nila na ang Destruction Bloom Fist ang may mas pinakamalakas na kamao sa lahat. Pagkatapos, nagsalita si Wai Kyung na ang nagwagi ay ang Destruction Bloom Fist ng Mount Hwasek. Wika pa niya na ang nanalo ay kailangang magpatuloy sa pagtanggap ng mga hamon, at lumaban hanggang sa wala nang natitirang mga kalaban upang maging ganap na kampyon. Kasabay nito, tinanong ni Wai Kyung ang lahat ng tao kung may nais bang sumabak sa hamon. Dito ay nagtatanong si Lady Lee Soul kay Taekyang kung mayroon kaya gustong sumubok na haminin si Chulwoo. Sumagot naman si Taekyang na kung sino ba naman ang magkakalakas loob na humarap pagkatapos makita ang sinapit ng Iron Fist. Pinupusta rin niya ang kanyang kamay na wala nang susunod na maghahamon pa sa kanya. Ngunit sa hindi niya inaasahan, ay bigla na lamang tumayo ang lalaki at sumigaw na siya si Huang Jinsu, at siya ay galing sa pamilya ng Huang. Wika niya na gusto niyang haminin ng Destruction Bloom Fist na si Chulwoo. Dahil dito, nakatulala at napahiya si Taekyang sa kanyang mga sinabi kay Lady Lee Soul. Nang siya ay umakyat sa entablado, ay agad niyang ibinigay ang porma ng kanyang pag-atake. Ngunit sa kasamaang palad, inatake lamang siya ng isang beses ni Chulwoo dahilan na siya ay matamba at bumagsak sa sahig. Iniisip ni Taekyang na dapat sana umupo na lang siya. Pinagtataka rin niya kung paano naglakas loob na lumaban ng isang level 25 na hangal na ito. Tinanong naman ni Lee Soul kung ano na ngayon sa tingin niya ang kalalabasan ng susunod na pangyayari. Tumatawa na inihayag ni Taekyang kung nakita ba niya kung paano pinabagsak ng ganoon kadali ang kanyang nakalaban. Kaya nagbigay din ng bida na siya ay pupusta ulit na wala nang sinuman ang susubok na kalabanin siya. Pero sa susunod na pangyayari, ay mayroon namang naglakas loob ulit na umakyat para haminin si Chulwoo. Samantala si Taekyang naman ay nagtataka sa ginagawa ng lalaki. Dito ay naghahanda ng kanyang fighting style ang lalaki para labanan si Chulwoo. Subalit siya ay sinuntok lamang sa mukha ng isang beses ni Chulwoo. Dahil dito, bumagsak ang lalaki at nawala ng malay sa sahig. Samantala si Taekyang naman ay patuloy na natatalo sa pastahan nilang dalawa ni Lady Lee Soul. At sa mga susunod na pangyayari, ay patuloy na inuubos ni Chulwoo pabagsakin ang lahat ng mga naghahamon sa kanya. Kung saan ang panghuli na kanyang itinumba ay isinakay na lamang sa isang stretcher dahil sa pinsala na kanyang itinamo. Nagtataka si Taekyang kung ano bang meron sa bakulaw na ito, sapagkat halos panay ang hamon sa kanya ng mga tao. Iniisip rin niya na halos napusta na niya ang lahat ng parte ng kanyang katawan kay Lady Lee Soul, at tila wala nang matitira sa kanya dahil sa patuloy na pagkatalo sa pastahan. Ngunit binigyan lamang siya ng cute ng ngiti ni Lee Soul, at siya ay kanyang sinabihan na hindi na niya kukunin ang buong parte ng kanyang katawan kahit na siya ay natalo sa kanilang pastahan. Kaagad namang nabuhayan si Taekyang at nakaramdam ng pagkasaya sa kanyang naging pahayag. Pero nagsalita si Lee Soul na meron itong kapalit, na agara namang tinanong ni Taekyang kung ano ito.
At habang siya ay medyo namumula dahil sa pagkahiya, ay unti-unti niyang binabanggit ang tanging hiling niya kay Taekyung. Ngunit bago pa man niya tapusin ang tanging hinihiling niya sa bida mula pa noong pagbisita niya sa sekta ng Mount Hengsword, ay bigla na lamang sumigaw ng sobrang lakas si Chulwo na hinahamon niya ang sleeping dragon ng Shanxi. Dito ay galit na galit siyang nakatitig sa harapan nila Taekyung at Lee So-wol. Dahil iniisip niya na ang sobrang crush niyang babae ay inaagaw ni Taekyung. Sa oras na yon, nag-alerto ang sistema na ang level 95 na si Chulwo ay napili siya para sa sparring. Kung saan nagsasalita si Chulwo na siya ay tumayo at pumasok sa entablado para sila ay magsagupaan dalawa. Pinamagatan naman ng sistema ang kanyang quest bilang There's a Man Who Loves You a Lot. Kasabay nito, tinatanong si Taekyung kung nais ba niyang tanggapin ang quest na ito. Pero kung siya naman ay tumanggi sa paghahamon na ito, ay tiyak na makakatanggap siya ng isang titulo na mahinang lalaki. Iniisip naman ni Taekyung kung sino namang hangal ang nakaisip sa isang buwisit na quest na ito. Pagkatapos nito, tumayo si Taekyung at tinanggap ang hamon, kung saan siya ay pumipili ng gagamitin niyang sandata. At sa gabing yon, sumigaw at naghihiyawan ang lahat ng mga tao sa paligid, kung saan kalahati dito ay nasa panig ng Sleeping Dragon of Shanxi. At ang iba naman ay nasa Destruction Bloom Feast na si Chulwo. Lumapit naman si Musong kay Waikyung upang ipaalam na dapat sila ay kanilang pigilan. Tumugon si Waikyung na hindi niya alam kung bakit, pero para may tensyon sa pagitan nila Taekyung at Chulwo. Kaya nagmungkahi siya na ito'y isang magandang pagkakataon para mailabas ang lahat ng tensyon na yon. Inihayag naman ni Musong na hindi niya naman sinusubukang maliitin ang Sleeping Dragon ng Shanxi ngayon. Ngunit ang kanyang ikinababahala ay kung magalit ang kanyang junior brother na si Chulwo, ay tiyak na napakahirap na siyang pigilan pa. Wika pa niya na kung hahayaan nila silang magpatuloy, sigurado siya na may masasaktan ng matindi sa kanila. Kaya sinambit niya na dapat na nilang pigilan ito bago pa man may mangyari. Nagtanong naman si Waikyung kung sino ba sa kanilang dalawa ang kanyang tinutukoy. Nagtataka namang tinanong ulit ni Musong kung ano ang kanyang ibig sabihin. Dito ay sinasabi ni Waikyung na hindi pa nagsisimula ang labanan. At ang resulta ay siyang pagdedesisyonan pa lang. Pero kung siya naman ay tatanungin, siya ay kumpiyansa na mananalo ang kanyang kapatid dito. Dahil ang kanyang bunsong kapatid ay palaging ginagawa ang lahat kahit pa man siya ay dehado sa laban. Sa puntong yon, nanatili na lamang tahimik si Musong at hindi tumugon sa kanya. Ngunit iniisip niya sa kanyang sarili na siya ay mali. At bagamat totoo na ang Sleeping Dragon ng Shanxi ay isang kamanghamanghang martial artist. Ngunit mas mataas naman ang karanasan sa martial arts at internal energy ni Chulwo kaysa kay Taekyung. Subalit iniisip rin niya na kung ititigil nila ang laban ngayon, tiyak na maaapektuhan ng negatibo ang reputasyon ng kanilang pamilya ni Waikyung, pati na rin ang sekta ng Mount Hoa. Kaya napagdesisyonan na naman ni Musong na siya ay manghihimasok na lang kapag dumating na ang tamang oras. Samantala, si Changpeng ay walang paki sa mga kaganapan, kung saan nakailang plato na siya ng dumplings sa mesa. At habang abala siya sa pagsubo ng dumplings sa kanyang bibig, ay makikita rin naman ang excitement sa kanyang mga mata nang makita ang kanyang kaibigan na si Taekyung na lalaban sa isa sa kanyang kasamahan sa sekta. Dito ay patuloy na kamakaway si Taekyung sa lahat ng mga tao, samantala ang iba naman ay naiinip na at gusto nang umpisahan ang kanilang laban. Tinawag naman ni Taekyung si Chulwo upang pagsabihan na siya ay kumaway naman ng kaunti sa kanyang mga fans. Dahil nagiging sikat lamang siya dahil sa mga tagahanga niya. Iniisip naman ni Chulwo na patuloy parent si Taekyung sa kanyang mga kalokohan, kaya siya ay kanyang binalaan na dapat niyang siguraduhin na maganda ang pagkaway niya. Dahil sa susunod na 3 buwan, tititig na lamang siya sa kisame ng ospital. Nagtataka naman si Taekyung kung siniseryoso ba niya ang mga bagay-bagay. Kaya tinanong niya si Chulwo kung bakit ganito ang trato niya sa kanya palagi. Sumagot naman si Chulwo ng may galit at nagtanong kung hindi pa rin ba niya alam ang dahilan ng lahat. Tumugon ng may pagtukso si Taekyung kung ito'y ba dahil sa pagbasted sa kanya ni Lee So-wol, kahit pa man hindi pa siya nag-uumpisa manligaw sa kanya. Sinigawan naman siya ni Chulwo na hindi naman yun ang rason, at para bang naiinis na siya sa bida. Dito ay isinalaysay ni Chulwo na kung hindi lang sana siya pumagitna, siguro 3 na ang anak nila ngayon ni Lady Lee So-wol. At marahil masaya na siya sa buhay at bitbit ang kanilang mga anak.
Sinagot naman siya ni Taekyang na siya ay isang loko-lokong hangal, wika pa niya na napakabilis niyang mag-isip ng mga ganoong bagay. Sa puntong yun, nagsimulang bumitak ang inaapakan niyang sahig dahil sa tindi ng galit niya sa bida. Kung saan sinabihan niya si Taekyang na tama na ang pakikipagkwentuhan sa kanya. At sa isang pormadong fighting style ni Chulwo, ay ipinapangako niya kay Taekyang na hindi siya makakalabas dito ng ganun-ganun na lamang. Hindi naman nagpatalo ang bida at kaagad na ipinakita ang kanyang formation sa kanya, wika pa niya na siya ay kanyang pagagapangin papunta sa ibaba. Kaagad naman sinugod ni Chulwo si Taekyang at binalaan na babasagin niya ang mabunganga niyang bibig. At dito ay sabay na umatake si Chulwo at Taekyang, kung saan silang dalawa ay sumisigaw sa tindi ng tensyon sa pagitan nilang dalawa. Samantala ang gamit na sandata ni Chulwo ay ang kanyang knuckles at ang matulis namang sibat ang siyang ibinato ni Taekyang sa kanya. At doon ay nagsalpukan ang dalawang armas nila na tumunog ng malakas. Kaagad na ibinayo ni Taekyang ang kanyang sandata, upang siya ay kanyang patamaan ulit. At sa isang pag-atake, tumama ito sa isang armas na pangdepensa ni Chulwo na gawa sa bakal. Sinubukan niya naman atakihin ng isang direktang offense iba na galaw si Taekyang. Ngunit mabilis naman napansin ng bida ang kanyang iniisip at nagawa niyang makalayo kaagad sa kanyang harapan. At habang siya ay umaatres, nagsasagawa pa rin si Taekyang ng maraming pag-atake sa kanya, pero nagawa niya naman madepensahan ang mga sibat ni Taekyang. Subalit iniisip niya na ginagamit lamang ni Taekyang ang haba ng kanyang sibat upang siya ay atakihin at tumakbo ng sabay. Dahil dito, tuluyan siyang nainis ng labis kay Taekyang, at siya ay kanyang minumura sa pagkainis. At doon ay sinubukan niya namang sipain si Taekyang, pero ang liksi ng bida ang siyang nagpapahirap sa kanya na tamaan ito. Kinukutya naman siya ni Taekyang na siya ay natakot sa pag-ataking yon. Pinuri naman siya ni Taekyang sa kanyang pagsubok ng atake, pero pinagsabihan niya ito na hindi niya magawang tamaan siya kung ganoon kabagal ang kanyang palo. Sa puntong yon, tinawanan lamang siya ni Chulwo. Dahil sa pagkakataong yon, nagawa niyang pigilan at mahawakan ang sibat ni Taekyang. Kaya tinanong niya ang bida kung totoo ba ang kanyang unang pahayag tungkol sa pagiging mabagal niya. Dahil dito, nagtataka si Taekyang at hindi makapaniwala kung paano niya nagawang sunggaban ang kanyang sandata. Wika pa niya nang paulit-ulit na siya ay nandadaya sa kanila. Nagsalita si Chulwo na magpatuloy lang siya sa pagbuka ng kanyang bibig, dahil ito na ang huling pagkakataon niyang makakapagsalita. Pinagsabihan naman siya ni Taekyang kung maaari ba niyang bitawan ito. Dahil kung hindi, bibilang lamang siya ng hanggang sa 3. Tinanong naman ni Chulwo kung ano ang kanyang gagawin, at sa kanyang hindi inaasahan. Bigla na lamang binitawan ni Taekyang ang kanyang hawak na sibat, kung saan nagbibigay siya ng mapanuksong mukha sa kanya. At dahil dito, nawala ng balanse si Chulwo sa kanyang mga paa, at sinabayan nito ni Taekyang ng pagtalon papunta sa kanya. Sa oras na yon, tinamaan ni Taekyang ng kanyang tuhod ang pagmumukha ni Chulwo. Dahil dito, dinaramdam ni Chulwo ang sakit sa kanyang mukha. Nang makababa si Taekyang mula sa pag-ataking yon, ay agad niyang sinabihan si Chulwo na ibalik at bitawan niya ang kanyang sibat. Kung saan siya ay kanyang sinuntok ng matindi sa gitnang bahagi ng kanyang katawan. Kasabay rin niyang nabitawan ang sibat ni Taekyang ng mga oras na yon. Pagkatapos, nagawa ni Taekyang makuha pabalik sa kanya ang sibat. Naiinis na binalaan naman ni Chulwo si Taekyang kung paano siya naglakas loob na sugatan siya sa mukha. Iniisip naman ni Taekyang na mukhang nasa ayos pa din si Chulwo. Kaya tinanong niya ang kanyang sarili kung ang kanyang suntok ba ay masyadong mahina lamang. Sinabihan naman ni Taekyang na ayos lang kung masugatan ang kanyang mukha, sapagkat wala namang magbabago dito, dahil sira na ang mukha niya sa umpisa pa lang. Tumugon naman si Chulwo na yun nga ang problema, dahil nagmumukhang kapangit-pangit na siya ngayon dahil sa mga pinaggagawa niya. Hindi naman inaasahan ni Taekyang na kilala pala ng hangal na ito ang kanyang sarili na siya ay napakapangit talaga. Nagsalita si Chulwo na binabalak niya pa naman sanang magpakumbaba para sa kanyang senior brother, pero dahil sa rason na ito, ay nagbago na ngayon ang kanyang pag-iisip. Sumagot naman si Taekyang nang walang pag-aalinlangan na ibigay niya ang lahat at siya ay lumaban ng totoo. Wika pa niya na ito nga ang rason kung bakit siya nandito sa harapan niya ngayon. Sa puntong yon, inilabas ni Chulwo ang kanyang tunay na lakas, kung saan binabalot na ng isang aura ang kanyang kamay.
Dito ay pamwesto siya ng kanyang fighting style at nagpahayag na siya ay kanyang lalabanan na ngayon ng totoo. Nang masaksihan ito ni Taekyang, naisip niya na ang bumabalot sa kanyang kamay ay isang fist energy. Sumugod ng pag-atake si Chulwo sa kanya nang may taglay na chi. Dahilan na maputol ang dulong bahagi ng sibat ni Taekyang. At sa mga sumunod niyang pagsalakay kay Taekyang nang nagnanais na pabagsakin siya, ay nagawa niyang wasakin at putulin sa mga maliliit na piraso ang hinahawakang sibat ni Taekyang. Sa puntong yon, nakakita ng pagkakataon si Chulwo na suntukin si Taekyang dahil wala na siya ngayong hawak na sandata para depensahan ang kanyang pag-atake. Sa matinding pagbirada niya ng kanyang kamao na may bahid na bakal at chi, ay nagdulot ito ng malaking pinsala sa pwesto na kanyang sinuntok. Pero gamit ang liksi ni Taekyang, ay mabilis siyang nakailag sa paparating na pag-atake ni Chulwo sa kanya. Kung saan siya ay nagpaikot-ikot sa himpapawid, at doon ay naglanding si Taekyang sa kanyang likurang bahagi ng walang kahirap-hirap. Nagmumura naman si Taekyang dahil ito na lamang ang tanging natitira sa kanyang sibat. Pero inihayag niyang ito'y magiging sapat na rin sa kanya. Pinaalalahanan naman siya ni Chulwo na huwag niyang isipin na sumuko na. Dahil ito pa lamang ang pagsisimula ng kanilang pagtutuos. Minura naman siya ni Taekyang at pinagsabihan na hindi niya kailanman sinabi na siya ay susuko. Wika pa niyang tanong kung sino ba nagsabi na siya ay matatalo sa kanya. Sinasabi rin niya na baka papatayin pa nga niya si Chulwo. Tinawanan siya ni Chulwo at sinabihan na mukhang may natitira pa siyang pagmamataas sa kanyang sarili kahit pa manawala na siya ng sandata. Wika pa niya na siya ay nagkakamali ng iniisip kung inaakala niya na siya ay tutulungan ni Museong o iligtas ng kanyang nakatatandang kapatid. Samantala si Taekyang ay hindi nagpadaig sa kanya. Siya ay nagpatuloy sa paglakad sa harapan ni Chulwo, upang ipakita na hindi siya natatakot sa kanya. Pinaalalahanan rin siya ni Taekyang na mas mabuti raw na siya ay sumuko na ngayon din, kaysa naman pagsisihan niya mamaya dahil hindi niya aakalain ang susunod na mangyayari sa kanya. Wika pa niya na kung susuko siya ngayon din, iisipin niya na lang na nagtapos ito bilang tabla. Nagtataka naman ang mga nanunood sa laban kung bakit umaakto ng ganito si Taekyang. Sinabi rin ng isa na napakadelikado na siya ay lumaban ng walang hawak na sandata. Tinanong siya ni Chulwo kung paano niya naisip na may karapatan siyang magsabi ng ganito. Dagdag pa niya na kung nagmamayabang ba siya dahil mayroon siyang tinatagong lihim o maduming taktika. Tumugon naman si Taekyang ng simpleng sagot na kung sino ang nakakaalam kung ano ang kanyang binabalak. Iniisip ni Taekyang na ito ay isang panlinlang, dahil siguro magkapareho lang ito, sapagkat siya lang naman ang nakakakita nito. Kasabay nito, binuksan ni Taekyang ang kanyang sistema, at tinawag ang kanyang status window na pagbuksan siya. Napakamot na lamang si Chulwo sa mga iniisip na gawin ni Taekyang. Habang papalapit si Taekyang, siya ay tinanong ni Chulwo kung siya ba ay nababaliw na. At ngayon na umabot na sila sa ganito, binalaan niya si Taekyang na siya ay huwag sisihin kung ano ang mangyayari sa kanya sa susunod. Matapos ang mga babala niya kay Taekyang, ay agad niyang inilabas ang kasanayan niyang tinatawag na Northern Tiger Fist, kung saan lumiliyab ng matinding enerhiya ang kanyang kamao at katawan. Dito ay kanyang inilabas ang matinding puwersa na nanggagaling sa kanyang mga kamay, upang tuluyan niyang tapusin at durugin si Taekyang. Ngunit kasabay ng pangyayaring yon, ginamit ni Taekyang ang natitirang puntos na nanggaling sa kanyang sistema. Sapagkat tumaas rin ang lahat ng stats niya ng halos 30 puntos dahil sa epekto ng kanyang palayaw. Dahilan na tumaas ang kanyang lakas. At ang epekto naman ng pagiging mandirigma niya ay nagbigay ng pansamantalang pagtaas ng kanyang liksi. Kasabay nito, ibinuhos ni Taekyang ang lahat ng kanyang natitirang puntos sa pagpapalakas ng kanyang stat points. Kung saan ang tibay at bilis ni Taekyang ay siyang pinalago pa niya ng lalo. Dahil doon, nagkaroon siya ng karagdagang kasanayan, bilis at lakas dahil sa paggamit niya ng sistema. Sa oras din na yun naramdaman ni Taekyang na ang kanyang mga paa ay naging magaan pa ng sobra. Dahil dito, ang pag-atake ni Chulwo ay hindi nagbigay ng takot at kaba kay Taekyang. Dahil alam niya sa kanyang sarili na kaya niyang maiiwasan ang kanyang pag-atake at gamitan ng isang pag-counter-attack. At pagkatapos makalapit ni Chulwo sa kanya, ay bigla na lamang naglaho si Taekyang sa kanyang harapan. Kung saan nagbigay ito ng pagkagulo sa kanyang isip at maraming katanungan kung paano ito nangyari. Sa sandaling yon ay nakatutok na ang matulis na kahoy na nanggaling sa naputol na sibat ni Taekyang.
At doon ay idiniin niya sa kanyang leeg, na nagbigay gulat sa kanya. Dito ay makikita natin na si Taekyang ay nakasakay sa kanyang likuran at binyantaan si Chulwoo na siya ay sumuko na ng matiwasay. Inihayag rin ni Taekyang na mukhang naging mas malakas pa yata siya ng lalo kaysa sa kanya.